Okay, purihin mo ang Panginoon. Blessed assurance. Kapagpalang katiyakan. Hello, sino po mayroon ito? Kapagpalang katiyakan. Isang bahagi po yan na kung saan yung awitin yan pagkapala sa buhay ko. Every time na nakukrus ako ng sangat, kulyot, oron, kahit masamang panahon, yan po yung inaawit ko. Blessed assurance. Kahit na malaki ang alon, nandun ang bahagi ng kagalakan ko, sa bahagi ng paglalakbay na nag-iisa. Nako, nag-isa lang sa kampo, kapatakot, tumatabi ng kulyo para sa taglilingkod sa Panginoon. Praise God. Kagabi, habang nanonood po kami ng mga ghost hunting YouTube. Nanonood namin yung pangunguna, panghawakan ng GMA. GMA yung may programa na si Luis J. J. Tarot. So, yung kanilang hinahunting nila lahat ng mga lumang bahay, maging Caloocan ng Kastila. Ang iba, yung mga abandonado na, pagkatapos nilalagyan ng mga kamera. Sa lahat ng parte ng kabuuan ng bahay. Kusina, kwarto, lahat. Nilalagyan ng CCTV para makita yung mga gumagalaw doon. No? May rocking chair, kung makita na, gumaganyan na rocking chair na walang tao, kaya kung may mga anino, gano'n. Nako? Isang bagay na nakita ko, naalala ko yung pangyayari. Nung nandun pa kami sa Caloocan, kaya sabi ko, di ba nga ganyan, hindi dapat katakutan. Kasi, demon yan. At binasa niyo ang Ephesians chapter 6 verse 12. Yan yung mga yan, nangangasiwa yan. Sila yan. No? Hindi dapat katakutan. Mga ghost na tinatawag, pero hindi multo ng tao. Hindi multo ng tao yan. Mga demons. Ano? Na nagkukunwari, nagbabalat kayo. Now, nung panahon na nasa Caloocan na kami, sa isang church, malaki po ito yun. Kasi meron siyang study room, mayroon din niya, ang CR niya, nasa loob din mismo ng church. Kaya malaki po yun. Now, pastor po ako ng mga kabataan. Doon. Ngayon, sabi ko sa kanila, makikipagtagpo tayo, no? Sa inyong mga mahal sa buhay kung gusto nyo na makausap yung mga ibaw na. Primero, tahimik sila. Parang andun yung takot, andun lahat, no? Ayaw nila. Pero naman na muli, meron naging isang matapang-tapang, yun, sumunod na yung iba. Sabi na, sige. Andun yung bahagi ng mga tao doon, takot, pagamba, sinda, pero yung tinatawag sila ng mga karanasan, yung mga katatakutan pa. Isa pa mga kakatakutan, mas gusto ng tao. Diba? Kung malaman na totoo nga. So, pinatay ko yung buong ilaw sa loob ng church. Pagkatapos yung ilaw lang nandoon sa harapan, kaakyat sa hanggan, sa may kalsada, yun lang. Although sarado po lahat, pero yung taas sa lamin. Kaya nakakapasok yung liwanag hanggang diyan lang. Halos wala pa sa kalagitnaan. Hindi nakakarating sa aking kinalalagyan. Naglagay ako ng lamisa sa ganito. No?
No? Sa stage. Yan. Kaya pa ng lamisa, pagkatapos diyan sila nakapaikot, diyan kami nakapaikot. So, dahil sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-entertain ng takot. No? Huwag kayong mag-entertain ng takot. Focus lang kayo sa Panginoon. Sabi ko, baka mamaya, sumagot, yung ating ginawagan, bigla kayo, no? Magpanik o no? Matakot. Sabi ko gano'n. Then, isa-isa sila. Sabi ko, sino gusto mong makausap? Sino gusto mong makausap? Isa-isa sila. Ang katabi ko, sabi niya yung lolo ko. Sabi ko, kamisado pa yung busis ni lolo ko. Opo, sabi niya ganyan. Yan. Okay? Panatag kayo, pagkatapos focus lang kayo sa Panginoon, alisin nyo ano ang mga bahagi na mga sindak. Magandang ganyan. Tapos, sa lamisa, naglagay ako ng dyaryo. Dyaryo. Tapos sabi ko, start na tayo, hawak kamay kayo lahat. Hawak sila. Kamay. Katay kami sa lamisa. Nawakan ko yung dyaryo, tahimik, halos maririnig. Kung tutusin, maririnig mo yung bawat hiningay. No? Tahimik. Nawakan ko yung dyaryo, tiniklop, inunit yung dyaryo. Yan. Mga ulit ko na yung dyaryo, nung iladlad ko ang dyaryo, kasi nung panahon na yan, wala pa tayong cellphone niya. Bira pa tayong television, kukunti pa lang. Kung mayroong television, black and white pa. Bibira pa lang. So, nung iladlad ko yung dyaryo na pinunit ko, no? Hindi nila alam, hugis telepono. Yung dyaryo. Yan. Pagkatapos sabi ko ganyan, hello, hello. Hello, sir. Andito po si ano, sabi ko ganyan, baka nandiyan po si lolo niya, pangalan ganito, gusto niya makausap. Andito po kamo yung apo niya si Lorna. Lorna yun. Nasa si Pambansa na nanira ngayon. Yung feeling ba nila, nakala nila, lahat po doon na, yung lahat ng kaluba nila, naka-ano doon, naka-focus doon. Pero hindi nila alam, kalukuhan lang yung gagawin ko sa kanila. Ano po, bigla yung katahimikan, bigla makita mo, umingay ng gusto. Ano po, pagkatapos, paktak dito sa akin. Ano po, yung bang sa ano nila, yung magkaano, yung takot, yung experience na magaganap, pagkatapos yung pala, diyan lang gagawin mo telepono, na hello, baka pwede makausap si lolo dito. At tawanan po yun, yung nangyari po yun. Isang bae, nakita natin, mag-isa gano'n, sabi ko, focus kayo sa Panginoon para mawala ang lahat ng niya. Now, yung tema po natin, focus ka sa Panginoon. Nako, Panginoon Diyos, ang text, sa Hebrews chapter 2, 12, verse 2. Ito natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming salamat sa bahagi ng iyong mga salita na kung sa Panginoon Patuloy Diyos na pagsasalusaluhan namin. Pagpalain mo po ang bawat kaisipan at puso ng bawat isa. Ipagkalog Diyos ang kayamanan ng iyong mga salita, mga katotohanan na magsilbi o Diyos na kalakasan sa aming buhay spiritual. Bless mo po kami lahat ngayon. At patuloy Diyos na ikaw sa amin ang paglago sa bahagi Diyos na aming buhay kaugnayan sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.
Kapag pinagmasdan po natin yung galaw, nako, ng sanglibutan, o tao, ano ko, at kaabalahan ng tao ang kanyang pamumuhay, ang kanyang mga pagnanais. Makikita po natin na sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay, hindi kasama ang Diyos. Yan po yung mga kaganapan ko sa ating kasalukuyan. Nako? Marami ang mga professing Christians na walang Kristo sa puso. Marami po mga taong mga bubuhay na sila pa rin ang mga nasusunod na kontrol nangangasiwa, nagpapatakbo ng kanilang mga buhay. Diba? Ay sabi ng preoccupied ang kanilang pag-isip sa mga bagay na material sa atin na spiritual. Diba? Now, sa atin po, i-focus po natin ang mga bahagi ng ating mga pagkanais, ang misyon, sa bahagi ng prinsipyong makalangit. Anong prinsipyo makalangit? Alam na natin yan. Diba? Matthew 6, chapter 33, verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. See? Hanapin muna natin yung unang-una sa ating mga buhay pag-aari ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Okay? At pagkatapos niya, yung bahagi ng karugtong, pagpapala para sa atin. Diba? Tingnan po natin, Lucas chapter 12, verse 29 to 31. Kaya huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam na ninyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Last verse. Subalit bigyang halaga ninyo na higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ay bibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Hindi po yan nagkakalayo na po sa bahagi ng pagsususog ng Matthew chapter 6, verse 23. Iisa lang po ang toro, kumbaga sa kanta. Iisa lang, nagkakaisa po sila. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 8, sa pagsasanay ng katawan ay meron ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Doble po ang bahagi ng tinatawag na pakinabang. Ako, ang sabi nga ng iba, isang puto, dalawang tama. Okay? Hindi po yan ang nangangahulugan, payayamanin po tayo. Po, sa mga lahat ng bagay na material na ating mga pangangailangan. Hindi po. Kundi pagpapalain po tayo sa lahat ng bahagi ng ating mga pangangailangan. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Ito po. Dahil ang tinitignan po dito ng ating Panginoon Kristo, ayaw ang ating pananampalataya sa Kanya. Na nakaalay sa ating Panginoong Kristo. Kung nagpapasakop sa paghari at tutuwiran, hindi po sa sariling programa sa bagay ng ating mga buhay at pamamahala. Ang sabi po ng awit 37, talatang 25,
Okay, excuse me. Mula pagkabata, ngayon tumanda na, para sa amin po yan, sa akin, sa mga nagkakaedad. Mula pagkabata, ngayon tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Pag sinabi ng hampas lupa, ano po yan? Abang-abang. Ano ba? Yan. Tanda po natin na natutok lagi yung mata ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ano? Sa lahat ng bahagi ng aspito po ng ating mga buhay. Andiyan po niya, nangangasiwa, nangangalaga, nanghahawakan, nagsusustini sa bagay ng lahat ng ating mga kinakailangan. Ano? Lalo na yung ating buhay. Napakahalaga po yan. Diba? Pagtulog mo, wala ka ng alam. Hindi ko nang hawak. Okay lang kung gising ka. Alam mo kung anong susunod yung gagawin. Nakaplano mo, pero pagtulog ka, Diyos na ang may alam kung gigising ka pa. Yun ang mga bagay na pangangasiwa na dapat araw-araw sasabi natin, salamat Panginoon. Andito pa rin ako. Nakatutok. Pagiging sinungaling ko ako, pag sinabi ko lang, hindi na po tayo nagkakamali, nagkakasala. Ako, kung nagdarangga, nagkakaproblema. Pero sa kabila po niya, meron po tayong tinatawag na katiyak ng pagkakatawa at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Buwan 14, 97. Tama ba yun? Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang binibigay ng mundo. Huwag mapagabang ng inyong kalooban at huwag kayo matakot. So, kung ano man nakikita mong kakapusan ngayon sa buhay mo, huwag kang mabulido. No? Nagkakalabag na ng Panginoon. Okay? Now, ang focus ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo ay hindi po nag-aalis ng mga bahagi ng ating mga daramdamin. Nakakaranas po tayo ng mga pagdaramdam. Nakakaranas po tayo ng mga paghihirap. Nakakaranas po tayo ng tinatawag. Ano yung maramdaman? Pero sa kabila niya, binibigyan po tayo ng abilidad ng Diyos na ma-endure natin yung bahagi ng ating mga nararanasan. Ako? Yun ang tinatawag na pagkapala. Okay. Tingnan po natin sa Luke chapter 10. Verse 10 to 42. Madalas po, ginagamit ko ito sa kwento ng mga bata. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta sa Bitanya yan. Okay? May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abala-abala sa paghanda. Kaya kung lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong naghanda na nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Tinamay pa niya yung Panginoon sa problema niya. Diba? Kung makita ko natin dito, yung pansin, nasa puso ni Marta, nakapokus ko sa mga bagay na kakalahan na material.
Ako, mga bagay na panandalian. Samantalang sabi ng talata, si Maria naman, nasa paanan ng ating Panginoon Kristo, matamang nakikinig sa lahat ng sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Dapat natin tandaan na yung tunay na pagkain. No? Yan ang sinabi ng Diablo dun sa Panginoon. Sabihin mo sa tinapay na ito, na maging, sa bato nito, na maging tinapay. Ang sagot ng hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. See? Sa dalawang ito, makikita natin, mas pinili ni Maria yung pinakamahalaga na pagkain kisa yung kamalahan na sinasagawa niya. Kung tutuusin ko, mas nauna ko, kung tutuusin, na mas kilala ni Marta ang Panginoon Kristo kisa sa kanyang mga nakakamatang mga kapatid. Ano po? So, pagito sa panahon ng pagkamatay ni Lazaro, makikita po natin yung sistema ng pananampalataya na mayroon si Marta. Kung tanongin ng Panginoon, saan niyo siya inidilig? Ano na kaagad? Nakaharang na siya. Panginoon, na hindi niya binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na kumilos at gumawa ng mga bagay na mga imposible sa kanilang mga pangkailangan. Kagad sabi niya, Panginoon, 4 na araw na yan na nailibing, naaangas na siya, nangangamoy na siya, sa kasalukuyan, nabubulok na siya. Kasi, ano sabi ng Panginoon? Di ba sinabi ko sa iyo, kung magtitiwala ka sa akin, ano ba yan? Sa verse ba yan? Luke chapter 10, verse 38 to 42. Ang sabi ng Panginoon, kung magtitiwala, di ba sinasabi ko sa iyo, kung magtitiwala ka sa akin, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. See? Ayaw niya. Ayaw niyang kumilos ang Panginoon. See? Alam po niyo, may mga tao po ganito. Di ba ba? Dumarating po sa ating mga buhay. Di ba? Pray ka ng pray. Pray ka ng pray. Di ba? Kalimitan ganyan. Kung hindi ka kikilos, meron bang mangyayari? Karin na kaya gano'n? Yes, sir, ganun lang. Hindi ka kikilos, meron bang mangyayari? At kalimitan kami sa atin, nagpe-pray tayo ng mga bagay na nais natin. Umihiling tayo. Pero pagdating ng oras, pagkatapos ng pananalangin, andun yung ating pagdududa. Bibigay kaya ng Panginoon yung ating mga hinihiling. Sa halip na magtiwala tayo sa magagawa ng ating Panginoong Kristo. So, ito po si Marta, nakikita po natin yung bahagi ng kanyang focus. Hindi po sa Panginoon, kundi sa bahagi ng mga bagay na hiwalay sa pananampalataya. Sabi doon, John chapter 11, verse 39 to 40. Alisin ninyo ang bato, Otros ni Jesus. Ngunit si Marta na kapatid na namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya. Okay? Ngayon, 4 na araw na siya patay. Kalimitan, yung mga imposibleng bagay ba, mas malakas ang hatak sa atin kaysa sa magtiwala tayo sa magagawa ng Diyos. Nako, sa ating mga buwan. Now, pangalawa, narito rin po si Pedro at ang ibang mga alagad. Nung katapoy sila ng Panginoon,
para gawing mga mamamalakay ng tao, no? Doon po sa lugar ng dagat. Pag binasa niyo yung Matthew chapter 4, verse 18 to 22, kikita ang duspat, naghahagis ng lambat si Pedro, at si Andres. Yung kanyang dalawang kasama naman, naghahayuman ng lambat, si Juan at si Santiago, kasama kanilang ama. Doon po, mga bagay na materialis, na ginagamit sa anak buhay. Nung tawagin sila ng Panginoon, pagkatapos, nung sumama sila sa Panginoon, within 3.5 years sa bahagi ng ministeryo, nakita nila yung lahat ng mga bahagi ng kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Naranasan nila bahagi kung paano maglingkod kasama ng ating Panginoon Kristo. Natutunan nilang magpatutuo ng kanilang pananampalataya. Natutunan nilang mag-witness. Natutunan nilang mag-preach. Natutunan ni Pedro na magpagaling. Totoo, nabuhay si Pedro ng patay. Si Dorcas, patay na yun, pero binuhay niya. Sa kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Naranasan niya. Nakita nila nung mamatay ang ating Panginoong Kristo at muling nabuhay. Kinatagpo sila niya. Lahat-lahat at hiningahan sila isa-isa. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. You see? Kaya isang tanong sa akin. May tanong sa akin. Pastor, bakit ang sabi niya pagdating ng banal na Espiritu, tatanggap kayo ng kapangyarihan? Bakit ngayon, hindi ba bumababa ang banal na Espiritu ang ating Panginoon Kristo? Hininganan niya yung kanyang mga alagad, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. See? Nakita niyo doon? May problema. Diba? Kung hindi mo may papaliwanag ang maayos, hindi mo makukuha ang katotohanan nito. Tandaan natin, magkaiba yung persona at magkaiba yung presensya. Ha? Kaya nga sinabi ko, pinakikita ko sa diagram natin, di ba? Diagram natin, ang Godhead, dinubuo ng Ama. Ang Ama, hindi ang Anak. Ang Anak, hindi ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, hindi rin yung Ama. Hindi rin sila pero ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Yun ang Godhead. Napo? Pero taglay nila, ang sabi ng ulo sa 9, wala na, lumabas na tayo. Sabi ng ulo sa 9, no? Nung si Kristo ay maging tao, taglay niya ang doon. The Godhead, yung katiusan, taglay niya. Kaya nung nandito siya, taglay niya yung presensya. Ang sabi ni Juan, makita siya. Ang sabi ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Siya ang nagbabautismo. Ako nagbabautismo sa tubig, pero siya, nagbabautismo siya sa Espiritu at apoy. Matthew chapter 3, verse 11. Ayan. See? Sa Espiritu at sa apoy. Taglay niya yung presensya ng Diyos. See? Nakakagawa siya ng tubig sa alak. Napapabangon niya sa patay. Napapakain niya ang 5,000, mahigit 5,000 yan. Pamamagitan lang ng 5 tinapay at 2 isda. Andun yun. Magkaiba po yung persona sa presensya ng Diyos. Taglay niya, yung tinatawag na Godhead. Kapag tinignan po niyo, yung 1 John chapter 5, verse 7, ako, makikita niyo, there are 3 that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these 3 are one. Mayroong 3 na nanghawakan sa langit, nagpapatutuo sa langit. Ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo, at ang 3 ito ay isa. Ito ba rin? Yan ang 5-7. Ang interpretasyon niya, hindi. Kaya sa ito pa sa maliit kumuha. King James. Baka makuha sa King James. Yan. Tubig at salita. Yung mga bagong salin ko ngayon.
For there are three that bear record one another, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. And the Holy Ghost are one. Hindi ko sinasabi magduda kayo sa bagay salita ng Diyos. Totoo ang salita ng Diyos. Kaya ng pagkakasali ng mga tao ngayon, yan po nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Now, balik tayo kay Pedro. Noong panahon ng nag-ayat siya. Malapit natin ito. John chapter 21 yan. Verse 2 to 5. Ayan. Magkakasama sila Simon Pedro, Tomas, na tinatawag na Kambal, Natanael, na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. No? Sinabi sa kanila ni Simon, maging-ista ako, sasama kami, sabi nila. Umalis ka sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag sila ng isda, subalit wala sila nahuli. So, nang mag-umaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Tingin nyo. Sinabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? Wala ko. Sagot nila. Ako? Okay. Tingnan po ninyo, ang nais ko natin makita po rito, kinatagunan ng ating Panginoon Kristo itong mga ito para isaayos ang kanilang buhay, isaayos ang kanilang kaligtasan, isaayos ang kanilang spiritual, higit doon sa bahagi ng kanilang unang tinatagpuan. Pero nung makita nila, ito na dapat maging inspirasyon nila yung pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, na dapat magpatuloy sila na mayroong kagalakan sa bahagi ng paglilingkod, mayroong kalakasan, pero ano nangyari? Ang sabi ni Pedro, siya po ang pinaka-leader ng grupo. Ano sabi niya? Mangingista ako. Babalik ako. Profesional na mga mangingisda yan. Pag tumingin yan sa langit, alam nila kung anong oras na. Pag tumingin yan sa mga karagatan, alam nila. Pero, ang sabi ng Biblia, professional ka ba? Pag tumiwalag ka, tumikwas ka sa kalooban ng Diyos, zero ka. See? Wala ka. Ano sabi ng Biblia niya? Magdama, wala silang uli. See? Dumating ang Panginoon, hindi nila kilala. See? Dumating ang Panginoon. Mga anak, hindi pa mamalasakit. Mga anak, mayroon ba kayong uli? Wala ko. Wala talaga. Pansin natin mga minamahal. Pag inilagay po natin ito sa ating kapanahonan, kapag kaanak ka ng Diyos, tapos ang kaliwang paa, nakatali sa mga bagay na nasa sanglibutan, committed sa bagay ng sanglibutan, tapos ang kanan mo, nakatali rin sa gawain ng Panginoon. Pag dumating ang Panginoon, ano ang gagawin mo? Alin ang mas mabigat na tali na kakapo sa iyo? Okay? Ito ba? Yung mga bagay na nasasanglibutan? O ito? Yung mga bagay na patungkol para sa Kanya? Marami ng palatayan ngayon. Committed sa sanglibutan, committed sa bagay na sinasabi gawain ng Panginoon. Pag dumating, kakalungkot. Hindi natin. Baka mamaya, nag-present na akong gawa. Sunog lahat. Alam natin, pag nagkaroon tayo ng pagsusulit, may apoy. Dinalaan sa apoy yung ating mga ginagawa. So, talagang genuine o hindi. Kaya kung puro ang malasakit mo, puro sa mga bagay na material, tupok lahat. Walang matitira. Wala. Hindi nila expected na darating ang Panginoon. Hindi nga nila kilala. Hindi nila alam
Isipin ko ngayon, ganyan magaganap ngayon. Digmaan na naman. Ay nakalagay yan sa Biblia. Mag-aarise yung bawat karya, mag-aarise yung bawat bansa. Maglalaban-laban. Pero, okay man, hindi pa ito ang katapusan. Kasi mula pa lang yan. Sign! 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 Andiyan na lahat ang sign. Sabay, pinakita yung katawan niya, ni hinangaan sa buong mundo. Hinangaan siya, may kanda ng boses niya. Ngayon, pinakita niya yung kanyang katawan. Lalaking lalaki. Si Pempengko. Sino ba ito? Anong pangalan niyo? Kilala ko yung Jim Cyrus. Nakawad siya, kaganda ng katawan. Lumaki si Alden Richard. Si Alden Richard, sige ang takbo, araw-araw, bike ng bike. Pagkatapos, gym ng gym. Ang tumutuko sa kanya, tapa. Hindi master. Pero si Jim Cyrus, master. Ito lang ang panahon ngayon. Kinakasal na yung parirong bakla. Tayong babae. Yung isa na kay kasataol. Tapos, paano sasagot yun? Tinataka ko ba yun? Paano sasagot yun? Patay na yun. May nangyari na yun dito sa atin. Alala nyo? May kinasal na dito. Sino? Nagnobya pa lang. Nung mamatay yung lalaki, tinuloy nila. Babili din, nagpakasalap yan sa lalaki. Samantalang kahulugan ng kamatayan, pakiwalay. Ito po yung panahon natin ngayon. Abay, napakaganda. Pag tinignan mo yung parang gusto mo makasala sa asawa mo. Kagaganda talaga. Hindi pala, ilong-ira. Titignan mo, babae. Yung bading. Yan po yung panahon natin ngayon. Lahat. Paano dumating ang Panginoon? Daratang ka, wala kang paglilingkod. Wala ka niya naman. Busy ka sa lahat ng bagay na walang kaugnayan sa bagay ng buhay spiritual. Hello? Okay, pangatlo. Andiyan si Moises. Exodus chapter 3, verse 6 to 10. Pinag-aralan ko ito, sabi ko, maikli. Abutin lang ko na ilang minuto, hindi ko akalain na mahaba pa na. Exodus chapter 3, ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. First time na makita niya ang Diyos. See? First time. Ang sabi ng Biblia, wala na makita sa Diyos. Dahil makakita sa mukha ng Diyos, makamatay. Hindi nga makita si Moises. Kasi ang Diyos kay Moises. Pero nag-appear ang Diyos sa pamamagitan ng apoy. Wala akong tao na nakakita sa Diyos. Walang tao na personal na nakausap ang Diyos. Walang tao na nagkaroon, nakagawa ng maraming kababalaghan maliban lang kay Moises. Ang daming mga prophets sa bahagi ng Biblia na sumulat sa pamamagitan ng pangitain, sa pamamagitan ng panaginip, sa pamamagitan ng pahayag ng mga anghel. Pero si Moises lang ang direkta na nakikipag-usap sa Diyos. Mapalad siya, pero ang klase ng tao si Moises. Kung titignan po natin yan. Exodus chapter 3, verse 6-10. Okay? Ako ang Diyos. Okay? Sabi. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong langit
Ehipsyo ang aking bayan? Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang mga pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupain ay inam. Malawak, mayaman at sagad sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Hetiyo, Amoreo, Paraseo, Hidita at Ibusio. Narinig ko ang mga pagdaing ng aking bayan, at sila bayanan, Panginoon, Israel. At nakikita ko ang pang-api ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Faraon upang ilamas ko sa Ehipto ang aking bayang Israel. Okay? Utos ng Diyos kay Moises. Yan po. Now, ito ngayon si Moises. Sa chapter 4, verse 10, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mula kay, hindi po ako mahusay magsalita. Yan. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Makapal-kasindila. Now, okay. Yan po yung tugon ni Moises. Yung bahagi na kita natin, nandun na yung kanyang pag-iwas. Ibinabalikan niya yung bahagi ng kanyang pagsuway sa bahagi ng kanyang mga epekto. Kalimitan, ganyan tayo, di ba? Hindi naman ako kasi galing ni pastor eh. Yan. Hindi naman kasi ako ganyan. Ako ganito lang eh. Okay? Ito lang inabot ko eh. Okay? Hindi alam, Diyos ang nag-uutos. Tinitingnan natin yung ating sarili. Kapitbahay mo, abogado, doktor. Wow! Kakahiya yan. High school lang inabot ko. Tapos magsisira ko sa doktor, magsisira ko sa abogado. Ay hindi naman kaso ang pag-uusapan ninyo. Hindi naman mga resita ang pag-uusapan ninyo. Kaluluwa, langit, anong malay nila? See? Andong ka agad yung pag-iwas mo. Ano po? Ito po si Moises. Alam po niyo mga minamahal. Kaya sa verse 13, chapter 4, verse 13, ito po yung sa pagdahilan niya. Yahweh, maaari po bang ibanala ang inyong suguin? See? Ilang kayang Moses dito? Malakas pa si pastor. Tingin lang yan, pero malakas pa yan. Tsaka na, pag wala na talagang kikilos. Ito ba? Marami po mga anak ng Diyos na ganito. Hayagang umiiwas sa gawain ng Panginoon. Alam po niyo, may mga ilang. Ang iba, kilala niyo. Mga nagsulog ng kilay sa paaralan ng Biblia, pagkatapos, nung matapos, lumabas. Pagkabas nila, nakarating sa kanilang kalaban, na ganito lang pala, yung allowance ng pastor. Sayang pinag-aralan ko. Bilang kambyo. Hindi ito yung calling ko. Hindi ito yung calling ko. Tapos yun si pastor ngayon. Pasok siya, kagawan. Tapos ang kagawan, chairman. Tapos ang chairman, SB.
tapos kay Smith, naging mayor, tapos naging congressman. Ano pa ninyo na may mga congressman na pastor? Ha? Yung katulad ng mga nagkakaroon ng investigasyon ngayon, karamihan nakaupo na bidang-bida, pastor, congressman. Pag pastor ka, tinawag ka na sa bahagi ng paglilingkod sa Panginoon. Nawala. Eh, meron niya makikita natin. Walang church, walang pulpito, walang pinakakain mga tupat, walang inaalagaan. Pagkatapos ito katungkulan niya sa bahagi ng walang relasyon sa gawain ng Panginoon. Pero ang tawag sa kanya, pastor pa rin. Walang pinakakain. See? Marami mong ganito. Iwas sa gawain. Ay, ito yung sinasabi ng Diyos. Pero andito sila. Kakalambot ko. Kakalambot. Tapos sabi, okay lang. Pag tinawag ka pastor, ganyan kaagad. Sige. Mabilis. Pag tinawag ka pastor, kahit naman sila kaganyan kaagad. Ay, hindi naman wala naman silang tuka. Pastor ka, pag ikaw merong pinakakain, pinangangasiwang, pinangungunahan. Then, yan po. Ang sabi ng John chapter 10, verse 11, ano ba yun? Tama ba yun? John chapter 10, verse 11. Yan, tama yan. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Sa mga tupa, designate siya sa bahagi ng pangangalaga ng mga tupa. Ano pa? Verse 12 pa yata, meron pa. Ayan. I-restore sa kahilan niya. At hindi ka talaga committed sa kahilan. Papabayaan mo yan. I don't care. Kahit ano pa mangyari sa mga tupa. See? Yan po. Pero ang pastor, ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yan po. Nakarangitan po. Kita po natin, andun sila sa bagay ng tinatawag na gahanap, ng tinatawag na green pasture. Sariwang pastulan. Okay? Alam po niyo, pastor, ang pastor, lagi yan namumuna sa mga tupa. Nauli, susunod yung mga tupa niya. Bakit ang tupang inalibawa na masunurin? Kasi maglagay ka ng stick, andiyan yung mga tupa. Lagay mo yung stick, tungkol mo, tatalon yun. May tatalon, sunod-sunod yun. Alisin mo yung stick mo. Kung nakikita lang tumatalon, kahit wala ng stick, susunod yun, tatalon. Ganun ang tupa. Basta meron ka leader. Ano? Now, kaya makita po natin, asa nakapokus ang buhay ng mga ito. Sa Diyos ba o sa sanglibutan? Yan po. Ikalawa, medyo masilan po ito, mga minamahal, ha? Masilan po ito. Kaya isinama ko na sa mensahe ko, kasi kumakalat ito ngayon. Nung pumunta ako ng Minanga, mayroon na roon na pastor sa bayan, pastor sa Lele, ano mo, na nagsagawa na ng ganito. Nakarating na kanila yung mga nagsasagawa dito. Okay? Ikalawa, nausap ko ngayon
yung panunumbalik sa pagsasagawa ng lumang tipang ritual. Old Testament rituals. Ha? Okay. Iwanagin ko na. Yung mga ganito. Yung pako, ulo ng pako nandito. Yung tulis ng pako nandito. Ipopos. Nakatipa, popos ng daliri sa palat para maramdaman yung hirap ni Kristo. Unawain ninyo, ha? Naman, yung hirap ni Kristo. Okay? Mga minamahal, tandaan mo ninyo, iniwan po tayo ng pinanghahawakan po natin, hindi pakiramdam. Kukuha ninyo? Pananampalataya. Ha? Diyan tayo nakadepende sa pananampalataya. Ha? Okay. Kaya mga tawag yan, ano? Pakita na kayo ng mga adik-adik. Maglalagay lang kung ano sa mga katawan nila. Mga tawag yung pautot. Pautot nila. Yan. Sarili yun ito rin. Pag sinabi mo ganito sistema, tawag doon sa mga taga-kalye, pautot. Dagdag. Dagdag ng mga bagay. Ako, yan tawag ko yan. So, ano po ang pagkakaiba ng ganitong sistema doon sa nagsasagawa ng paghihiwa ng kanilang likod at pagkatapos pinupukpok na pinupukpok para tumagas ang dugo. May pagkakaiba ba? Wala. Pinitensya, ang ginagawa mo, pinitensya rin ang ginagawa nila. See? Okay. Ang layunin po nito, nakikita po ninyo, inilalagay sa pakiramdam yung kanilang kalooban. Yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Hindi sa mamapagitan ng pananampalataya sa ginawa ng Panginoon Kristo. Kung ninyo, tandaan po ninyo, sabi ng Panginoon, kasama ka ipinako sa krus. Sapat yun. Pananampalatayang panghawakan mo. Kasama ka ipinako sa krus. Sa spiritual. Ano? Kasama kang inilibing. Sa spiritual. Kasama kang nabuhay na maguli. Sa spiritual. Kasama kang nagtagumpay. Mula sa kamatayan sa spiritual. Nagkaroon ka ng pagbabagong buhay sa pamamagitan ng buhay ng pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Nakuha po natin, ano ang pakinabang ito? Bumabalik tayo sa sistema ng lumang kautusan, Old Testament. Sinabi na ng Panginoon, it is finished. Hindi ba natin ito? It is finished. John chapter 19, verse 30. It is finished. Tapos na. Enjoy mo sa buhay na bago na inaamon ko sa iyo. Ano nandiyan ka pa? Patuloy ka nagre-ritual? Sa halip na mag-focus ka sa pananampalataya, nanatili ka sa pakiramdam, para ibangon mo, i-raise up mo ang iyong emosyon sa halip na, kaya nga may banal na Espiritu man na nasa iyo. John 14:26, ito ang nagbibigay ng conviction. Hindi pakiramdam, hindi emosyon, conviction na mula sa Diyos. Ang laki ng pagkakaiba. Tapos liligirin mo lahat
Pagtitindahan, marami na yan. Ang nagsasagawa ng ganyan, ang aming minamahal. Ano sabi ng Galatians chapter 2, verse 20? Sabi ng Apostol Pablo, tingnan ninyo kung nasa Biblia yung mga ginagawa. Hindi tayo maalis sa katotohanan. Katapot, Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Paniwalaan ko yun. Ay, pinabalik ko doon sa kalagayan ni Kristo. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon, sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Yung buhay ko sa laman, hindi sa sakripisyo. Okay? Sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Tapos na. Nakita ninyo, bakit nandiyan ka pa? Bakit pa ulit-ulit? Nako. Pangalawa. Susulat sa papel ng mga kasalanan. Ayan. Mga kasalanan mo. Hindi mo na may susulat lahat ng kasalanan mo. Sa papel, kapirasong papel. Sulat sa papel. Pagkatapos sulat, dinidikit sa cross. Pagkadikit sa cross, after 1 day or 2 days, tatanggalin sama-sama. At pagkatapos, sama-samang susunugin. Balik sa lumang tipan. Old Testament. Na nagsusunog dahil sa kanilang kasalanan. Nakita ba niyo sa lumang tipan? Ito po ginagawa sa lumang tipan. Ito yung mga tao na imbakon sa Doso ng Abraham. Yung mga tao nagsusunog sa kanilang mga kasalanan. Kaya sabi ng Colossus 2:8, mag-ingat kayo kapag hindi kayo mabihag, minuma sa pamamagitan ng walang kabuluhan, karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga tuntunin ng mundo ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Pakita mo sa akin, asan si Biblia na kinakailangan magsulat? Idikit sa krus at sunugin ang iyong mga kasalanan. Pakita mo sa akin. At pauna ako, nagagawa. Manila paper pa, susulatan ko ng kasalanan ko. Hindi lang kapirasong papel. Meron pa sa Biblia nito? Tradisyon. Ano yung sa Biblia? 1 John 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo matatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Simple! Simple lang yung gagawin mo. Diba? Napakasimple. Ang sabi ng Biblia, kung ipahayag mo, doon sa tapat, doon sa banal, doon sa Diyos, ang garantiya, ikay patatawarin. Kasi, ito, andyan ang banal. Ipagkatiwala mo
sa Kanya na tapat at banal na Diyos. Bakit gumagawa ka pa ng mga diskarte mo na nandito sa halip na sabihin mo sa Kanya? Iba-iba pa yung mga kapalanan. Kasalanan mo, sinusunod mo. Okay? Basahin ng Hebrew chapter 10, verse 5. Hanggang 10. Dahil yan, na si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati ang mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin. Hindi mo na ibig sa dampana dalhin. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Pero, kaya kinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Sapat yung katawan ni Kristo. Nakuha po natin ang katotohanan. Parang hindi ako naintindihan. Naunawa ba natin? Hindi na po tayo sa panahon ng mga pagsusulo. Naparito si Kristo para dalhin ang lahat ng yan. Maging yung mga bahagi ng kautusan. Kinanap niya na hindi natin maganap. Hindi maganap ang kanya mga hinirap. Dinala niyang lahat. Sapat. Tapos na. Perfect forgiveness. Now, mga minamahal ko, tandaan po natin, ang katiyakan, ang kapatawaran at kaligtasan, faith alone. Number 1, faith alone. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Tanging sa pananampalataya. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas, past tense, sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Okay? Okay. John 3:16. Kabisado natin lahat yan. No? Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan katawan. Kaya ibinigay niya kanyang kaysa-isang anak upang ang sinamang sumampalataya sa kanya ay hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Faith. 1 John chapter 5 verse 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Okay? Ano ba? Galatians chapter 2 verse 16. Gayaman, alam namin ang tao'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. See? Pangalawa, salvation through the gospel alone. Pamamagitan ng Ebanghelyo. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Mga kapatid, ngayon pinaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghawakan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung kayo walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Dalawang klase yan. Pananampalataya may kabuluhan
at pananampalatayang walang kabuluhan. Okay? Romans chapter 1, verse 16 to 17. Gospel. Hindi ko ikinaya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Sapagkat sa magandang balita ay pinakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas, tulad ng sinasabi sa kasulatan, ay tinuturing ng Diyos sa matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. See? Ikatlo, Christ alone. Pananampalataya sa Ebanghelyo kay Kristo. Si Kristo po ang laman ng Ebanghelyo. Siya ang laman ng Ebanghelyo. Christ alone. Acts chapter 4, verse 12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao pag tayo ay maligtas. Ikotin mo yung lahat ng reliyon. Hindi ka maliligtas. At miyembro ka sa lahat ng reliyon, hindi ka pa rin maliligtas. Ako rin wala ng isang relasyon sa ating Panginoon Kristo. Tinitiyak ko na sa Kanyang kaligtasan. Okay? Acts chapter 16, verse 31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Diyos at maliligtas ka, ikaw at ang iyong isang pangalan. Personal na tanong po yan ng isang gwardiya sa bilangguan kay Pablo. Ano po ang gagawin ko para maligtas? Sagot nila Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Diyos at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Okay? 1 John chapter 5, verse 11 to 12. At ito ang patotoo, witness, na pinagalan sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak sa ating Panginoon Kristo. Now, okay, puputulin na po natin. Final words. Okay, nandiyan pa pala yan. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, wala siya buhay na walang hanggan. Thank you. Mahalaga po yun. Okay. Mga minamahal, pakatandaan po natin, kapag ka ang isang mga bagay na isinasagawa ng tao, pamamaraan na wala sa Bible, wala nakasulat sa Bible, na naman ang kanyang ginagawa, lumalagpas sa kapangyarihan at sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nakuha niyo ibig sabihin? Na kapag kami mga bagay na nagaganap, na lumalagpas na, wala sa Ebanghelyo, wala sa Biblia, na katotohanan, inilalayo sa pananampalataya. Nandito yung Ebanghelyo na lumitaw pa na ganito, na dadaliin, na ilalayo sa pananampalataya. Ito po yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15, verses 1 and 2. First Corinthians chapter 15, verse 1 and 2. Uli na lang yan. Yeah. Gaya pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid,
ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral. Patungkol ito kay Kristo. Si Kristo mismo ang ebanghelyo na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinanatilihan. Verse 2, sa pamamagitan naman ito, iligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Lialiban na kung kayo'y magsisampalataya na walang kabuluhan. Tingnan nyo, may pananampalataya, mayroong kabuluhan. May pananampalataya, walang kabuluhan. Kapag ka mga bagay na dinadala na, hiwalay, na wala sa Bible, hiwalay sa pananampalataya, at ginagawa na yung mga bagay na mga diskarte, na mga bagay na anuman na labas sa katotohanan. Well, ito po yung mga bagay na naglalayo sa katotohanan, na uwi sa pananampalataya, walang kabuluhan. Nakuha po niya yung ibig ko sabihin? Amen? Amen. Okay. Praise God. Ang dahil pa ikarugtong pa ito, pero okay na. Past 11, hanggang tayo. Na po? Saka na natin tutuloy. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay kumadaling manalangin. Mga minamahal, salamat tayo sa Panginoon. Sa mga banal, Diyos, maraming po salamat. Sa katotohanan ng mga salita, patawarin po kami sa bagay Diyos na aming mga nasasabi. Pagpalay mo po ang mga katotohanan mo ito. At patuloy Diyos na isaayo sa mga nagsasagawa ang walang katuturan na kung saan Diyos ang layunin itaas buhayin ang emosyon na sa pamagitan nito Diyos pagkaroon ng bahagi na kung saan madaling akapin ng tao. Ang aking dalangin, Panginoon, buksan mo po ang mga kaisipan. Buksan mo ang iyong katotohanan na makita o Diyos ang taliwas na aral pagdating sa kaligtasan, pagdating sa pagpapatawad. Hindi po namin kailangan ng mga estratiya para dumami. Ang kailangan namin ng Diyos, mabuhay sa katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ng mga katotohanan po ito. Dalawa, hindi lang Panginoon, natutunan namin sa aming pananahinik, kundi gamitin, Panginoon, ang bawat bahagi na may share namin kung mayroong pagkakataon. Ang kaligtasan nakasentro po sa pananampalataya ng bahagi ng Diyos ng iyong ebanghelyo ng laman ang ating Panginoon sa Kristo. Pagpalay po po lahat ito. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen.